Wallahi wa barakatuh. Oh. Una-una sir, kumusta ang inyong celebration karong adlaw? Unsa may mga kalihukan ang inyong ipaigayon sa mga igsunan tang Muslim? Okay, katatapos lang po ng Eid al-Fitr sermon po namin, Eid al-Fitr prayer. Ito po ang congregation na space dito sa aming cover court sa Barangay New Society Village, considering na hindi tayo kakasya sa aming mosque, sa loob, sa Purok 6. Kaya dito namin tinipon yung mga Muslim na mananampalataya. So, alhamdulillah, salamat po sa Panginoong Allah at naisakatuparan po namin ang isa sa obligasyon po namin bilang isang Muslim sa saulog nitong Eid al-Fitr. Actually, itong Eid al-Fitr, for the information, no, in the tradition of a Muslim, the day begins with the Eid prayer, itong Eid al-Fitr. So, we have to start with the prayer, no, in the Eid al-Fitr. A special prayer held in a congregation, yun nga. Tipon-tipon po, nagtitipon-tipon po kami. Yes, for prayer, no? Sa mosque. Pero yun ang sinabi kanina na masyadong congested ang mosque namin. Kaya dito po kami sa aming cover court sa aming barangay, no? Yes. Yun nga, in open church. Yes, Sultan. Muslim also give zakat at Eid al-Fitr at Fitr. So nagbibigay po kami ng zakat kanina. Yung pag-start namin ng sermon o prayer ay nagbibigay kami ng zakat. So may naka-assign doon sa table na magkukulikta ng zakat na magbibigay ng zakat. Or sa charitable donation to the needy person, no? Ensuring that everyone can join in the festivities. The rest of the day is spent visiting relatives, sharing meals, and giving gifts. So yun nga kanina, pagkatapos po ng prayer, so nag-hug kami. So, yung mga Muslim community po kanina, naghahagan kami. No? Nagyayakapan, ang asking forgiveness. Both yung nag-hug na dalawa para at least makamtan po natin yung forgiveness ng Allah. So yun po ang ginagawa namin kanina, kapatid. So Sultan, karon doon na may hagit no sa atong labi na ang inyong giilang leader nga si Khamenei dito sa Iran sa relihiyong Islam napatay. Sa po inyong mensahe para niining mong kasiugan na sir? To all my friends and fellow Muslims, I would like to convey my best and warmest greeting of Eid al-Fitr. We must be very thankful to Allah that He made our lives to witness the end of fasting of Ramadan this year. And we must also pray to Him that He could make our lives to witness the coming of the next Ramadan next year. We must also include in our prayer to Him for the immediate ending of the war between the American, Israel, and the Iran, as well as in the Arab countries. For us, for us, entire the world, no, na makaiwas po tayo sa itong sitwasyon na halos lahat nagmamahal dahil sa nangyari diyan sa Iran at saka yung sa Amerika. We pray na sana
matapos na po at magkaroon po sila ng kasunduan at matigil na po ang gira sa Iran against the US and the Israel. Hmm. Pero sa inyo sir, mga Muslim, loyo pa man nga ang inyong gi-consider nga supreme leader ni Kuana, ni Taliwan, although nasa bago, pero unsa ba ni wa ba ni naghatag og baton sa kayugot ninyo karong panahon na sa mga tao nga nihimo po niini nga makalilisang pagpatay Sultan? Actually, yung kasi ang tradisyon nila dyan sa Iran na kapag, halimbawa, yung itong nangyari immediately, magpapalit sila, magsiselect sila ng kanilang bagong supreme leader. So, para sa amin, in the global situation, para sa amin bilang isang Muslim, nire-recognize natin yung tradisyon nila doon. In terms of selection of their supreme leader. Nirespeto po namin yan. So ang sa amin lang is we are going to pray na sana po mawala itong gira. Yun lang po ang ano namin na mawala itong gira dahil alam na naman natin na ang epekto, napakalaking epekto po nitong nangyari ngayon. Sa aking pagkakaalam, sa aking eksperyensya, ngayon ko lang naramdaman noong mga previous war between American and some of the Muslim countries in the Middle East. Ngayon ko lang ito naramdaman na talagang apektado ang lahat. Entire the world apektado po. Hindi katulad nung kay nung Presidente Saddam na hindi masyadong naka-apektar sa atin. Pero ito, grabe ang apektan nito. Kaya magkaisa po tayo, hindi lang sa mga Muslim kundi pati sa mga non-Muslim na mag-pray po tayo na sana matapos po itong girang ito. I see. So, kini sir, hugot ba po nga gisuportahan sa inyong mga kaigsunan nga Muslim nga dapat ipatigbabaw ang kalinaw, talis, kagulyang, kagubot? Yes, kasi kailangan talaga na kahit saang lugar, kailangan magtaligbabaw ang kalinaw para mag-prosper po. Kasi walang prosperity sa isang lugar kung wala ang kalinaw. Kaya hangad po natin talaga ang kalinaw para nang sa ganoon tayo ay mag-prosper kahit saan lugar. Yes, sir. Sir, 1 month ninyong preparation. Sir ninyo ni isaog gining Idel Peter. Sa imong kasinatian, unsa may nawa nga kabugat diha sa inyong kaugalingon sa dihang ipahigayon ninyo ang pagpuasa? Kaya, yun nga nagpapasalamat po kami sa Panginoong Allah at binigyan niya kami ng lakas para may sa katuparan po itong fasting of Ramadan. Kaya nagpapasalamat kami dahil itong fasting of Ramadan, kumbaga ito po ay isang pag-aaral kumbaga na inaaral namin kung papaano maging mapakumbaba, inaaral po namin kung paano po natin ma-abstain yung ma-refrain yung mga personal interest natin. Paano po yung mga personal interest po natin ay hindi mangyayari po, kundi ang pinapalakas po natin ay yung kagustuhan ng Allah. So kumbaga ito po ay refinery. Nire-refine po natin yung mga attitude natin from bad attitude to good attitude. So yan po ang isa sa mga turo nitong fasting of Ramadan. Yan po ang kahalagahan, beauty ng fasting of Ramadan na nare-refine po yung mga attitude natin.
attitude namin po. Yes sir, alam natin no, kayong mga matatanda ay talagang sumusunod talaga sa utos ni Allah. How about sir sa ating mga bagong henerasyon? Alam natin na kayo po rin ay may struggle din sa mga bagong henerasyon, nasusunod ba rin yung turo ni Allah? Yes, true po sa ating mga madrasa, sa ating mga madaris, sa mga traditional madrasa, no? Yung mga Arabic teacher po natin, yung mga ustads or asatij, ay yun nga, kaya pinapalakas po namin ang traditional madrasa po, traditional madrasa dito sa ating lugar, para naman na yung mga kabataan po natin ay makapag-aral sila ng Arabic education, no? Nang sa ganun, ma-educate din sila nitong celebration ng fasting of Ramadan, ma-educate sila kung paano ginagawa itong fasting of Ramadan, o ma-educate sila na para maging takot, no? Para magiging takot sila sa Panginoong Allah. So, yun. Kanina sa sermon po, sermon po ng ating imam, isa yun sa kanyang subject matter, no? Sermon, yung sa sermon niya, yung mga kabataan natin, yung mga kabataan po na siyempre hindi po sila marulong sa mga masamang bisyo. Yung pagpapasting sa kanila, kung ano man ang naituro ng fasting of Ramadan ay maisagawa nila, no? Sa itong pagtatapos ng Ramadan. Kung ano man ang na-experience nila, no, nitong fasting of Ramadan, ay sana po may tuloy-tuloy po nila yon, no? May tuloy-tuloy po nila yon na yung mga attitude nila na kumbaga na refine sa panahon ng fasting of Ramadan, ay sana tuloy-tuloy na yon. Yun po ang isa sa mga sermon ng ating imam na nagbigay sermon nitong Eagle Fest. Sir, so ibig sabihin balik sa normal ka mo ron nga pag kinabuhi sir? Yes, balik tayo sa normal. Balik tayo sa normal na tuwing ganitong mga oras, pwede na tayong kumain. Pwede na. So aside from na-mention mo nga mga celebration, unsa pa may mga kalihukan nga imong himuon ani nining atong mga kaigsoon ng Muslim atol nining mao nga kapiestahan man no, murag fiesta kinatibukan na tapos na. Kasi ganyan talaga, ito talagang beauty ng Eid al-Fitr, yung pagse-celebrate nito. Yun talagang beauty niya eh. So karamihan sa atin yung mga iba diyan ay nagpupunta sa mga bahay-bahayan, no? Sa isang komunidad para makikain. Isa yun sa mga celebration, no? Nagtigom-tigom yung families, no? Para mag-celebrate. Yung iba diyan ay lumalabas, no? Nag-outing doon sa mga beach, ganyan. Pero yung iba naman na ayaw, yun nga, sa mga bahay-bahay. Pero, sir, nag-invite sila. may crisis. Na-celebrate nyo pa ba? Kasi crisis ngayon eh. Mahal na ang bilihin. Alam mo, yes, sa ganitong sitwasyon, no? Itong activity po na ito ay kahit papaano may tinatabi po. Pero hindi lahat ay makaka-celebrate ng ganyan. Hindi lahat ng mga mailan-ilan lang. Lalo na ngayon sa sitwasyon po natin ito na grabe ang crisis. Napakamahal ng actually hindi katulad nung previous na yung sinabi ko na yung isang komunidad, no? Yung iba diyan ini-invite ng kanyang kapitbahay para makikain. Pero ngayon medyo na decrease kumbaga dahil sa sitwasyon po natin ito. Ang sa akin lang is in-explain ko lang yung beauty po ng itong Eid al-Fitr. I see. Sir, yes sir. baka mayroon tayong panawagan sa ating mga kababayan at sa Christian at Muslim community. Ang Christian ngayon hindi pa nagtatapos ang kanilang fasting.
Sa atin po mga kababayan, baka may mensahe tayo. Yes, yun nga. Kami po ay nagpapasalamat at itong natapos po namin. Binigyan po kami ng strength ng Allah para sa katuparan po namin itong isang obligasyon ng Islam. So, ang aking panawagan po sa ating mga kapatiran mga Muslim, no, na kung ano man ang na-learn po natin, no, nitong fasting of Ramadan ay sana po ay magawa po natin yan. May sagawa din po natin yan nitong pagtatapos ng Ramadan. Kung ano man po ang na-learn po natin, sana may sakatuparan natin yan. Para nang sa ganun, manatili po yung o makamtan po natin yung hangad natin na kapayapaan. Kasi kung ang mga personal interest po natin, ayun po ang ating pinaiiral, hindi talaga tayo hindi po natin makamtan ang kapayapaan. Kasi ang kapayapaan, makamtan natin ating kapayapaan kung maitakwil po natin ang mga personal interest. Magiging makamtan po natin ang kapayapaan kung interest ng Allah ang sinusunod po natin, ang ginagawa po natin. So, ganun din sa ating mga kapatid na mga non-Muslim, no? Na sana po, manampalaya po tayo sa Diyos nang sa ganun makamtan po natin ang tunay na kapayapaan dito sa mundo. Lalo na dito sa ating lugar, dito sa Caraga, Butuan City. At sana mabuhay po, no? Mabuhay po. Allah bless Caraga Region, Allah bless Butuan City. Sir, ano pa bang susunod na mga malaking activities ng ating Muslim communities ngayong taon? Yes, to be follow yung yung Eid al-Adha. To be follow yun. Mga 2 months and 10 days ata sa aking calculation. 2 months and 10 days. Darating na yan. Inshallah. So malapit na rin, malapit na. Yes, Sultan Gamal Amirol, salamat kay sir ha, nga gitagaan min mo higayo karong buntaga. Yes, ako din kapatid na Bumbo, may pleasure na binibigyan niyo ako another opportunity to interview para maisangyaw natin, no? Para maisangyaw natin po ang itong mga activities ng ating activities naming mga Muslim doon sa publiko, lalo na sa mga non-Muslim, para at least malamay na yung kultura namin. Kasi paano natin makamtan ang pagkakaisa, paano natin makamtan ang pag-iintindihan, no, ang ng bawat isa kung hindi natin alam kung ano ang kultura ng bawat isa, ng bawat tribo. So yun nga, pag malaman natin yung tribo ng bawat yung tradisyon ng bawat religion, no, bawat tribo ay irespeto po natin para makamtan po natin ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Salamat po, kapatid. Thank you, sir. Thank you. God bless, Bumbo Radio. God bless. Si Sultan Gamal Amirol, mga kabombo, ang atong nakauban karong taon-taon, baguhay lamang mga kabombo niya, karong taon-taon, mo banos dayon ang atong gigama pod nga special production. Para niining mao nga adlaw mga kabombo, adlaw sa ato mga kaigsunang Muslim, din gitapos nila ang usa ka buwang pagpuasa Ramadan. Nga karon mga kabombo